aalat pong huli. Useless. Amen? Sa buhay po natin mga kapatid, kapag wala tayo sa piling ng Diyos at wala tayo sa presensya ng Diyos at namumuhay tayo doon labas sa kalooban ng Diyos, nawawalan po kabuluhan yung ating buhay. Amen? Kasi sinasabi ng diyan, wala kayong magagawa apart from me, you can do nothing. Kahit anong gawin mong pagsisikap sa iyong buhay, kapag ikaw ay Kristiyano na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, sa ayaw at sa gusto mong pag-aari ka na ng Diyos. Amen? Huwag ka lang lumabas sa kalooban ng Diyos. Amen? Hello? Pero may free will pa rin tayo. At kadalasan, dun bumabagsak ang isang Kristiyano sa free will na tinatawag. Sabi dito, Luke chapter 8 verse 16, kay Lucas, ganito naman sinabi niya, being the light and salt, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya itinatago sa ilalim ng higaan. Ano po? Tama po. Kapag ikaw ay naglagay ng isang ilawan, hindi mo yan inilalagay sa banga o tinatakluban, kundi ginagamit mo yung ilawan na yun para maliwanagan ng iyong buong sambahayan. Amen? Sino po yung may ilaw ng sanlibutan? Tayo. Sino po yung ilaw natin? Ha? Bakit tayo ay nagniningning? Bakit tayo nagliliwanag? Dahil kanino? Dahil kay Kristo. So sabi dito, sa halip, inilalagay yun sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. So yun po pala ng purpose ng ilawan. Inilalagay tayo, ibig sabihin, ikaw ay tinawag ng Diyos sa isang lugar o sa isang organisasyon o sa iyong pamilya, sa iyong paralan, sa iyong trabaho upang magliwanag ka. Amen? Hello? Sabihin niya po natin, nilagay ako ng Lord para magliwanag. Nagliliwanag ba tayo? Ha? Yun po ang tanong. Amen? Pero iyon yung mandate ng Lord sa atin. Yun yung calling ng Lord sa atin to be the light, to be the salt of this world. So ang tanong dito, ginagawa ba natin ito at nangyayari ba ito sa ating